Hi mga sir, so in case lubatan kayo ng battery tulad nito, kasi naiwanin na naka-switch on yung ilaw, tapos yung ilaw niya, ewan ko kung paano nila kinonvert, hindi dumaan sa susian. So pag kumuha lang kayo ng battery sa ibang motor, humiram lang kayo. Kahit ganituhin nyo lang, oh. So tandaan nyo yung dapat parallel. Yung positive sa positive, tapos negative sa negative. So, bawal magkabaliktad, no, na negative sa positive. Ganyan. Iganon lang. Tapos, start na. Start na. Ganon. Tapos, start. Dito ako. Kinaandar na. So kung merong alam nyo yung merong voltmeter yung motor nyo, tingnan nyo yung pagkaandar ng motor, kasi minsan nalulubat yung battery dahil may sira. May sira yung source coil o di kaya regulator. So pag meron kayong voltmeter, tingnan nyo yung voltmeter. Kung lalagpas yun, nalagpas siya, kunwari pumunta na ng yung 'di ba 12 volts yung battery. Kung hanggang 14 lang, 14 something, hindi lalagpas ng 18, 20, mga ganon, goods yan. Pero pag bababa yan, ibig sabihin yung sira kunwari 12, bababa siya sa magiging 10, 9, habang umaandar yung motor or 11, ganon, or hindi nagcha-charge. Ibig sabihin, yung may tama niyan ay source coil. Pero pag lumagpas, kunwari lalagpas na ng mga 20 mahigit, yan, regulator yung sira niyan. Base lang din po to sa aking karanasan. Yun lang, ma-share ko no sa mga, siguro madami naman ang may alam nito, pero dun sa walang wala masyadong alam sa basic na sa motor, pag titingin ng motor. So sana nakakatulong, no? So yun lang. Kasi naranasan ko na pala yan. Dati kasi pinalitan namin source coil kasi hindi nagcha-charge regulator, kasi hindi nagcha-charge yung battery, nalulubat. Yun pala ang sira, source coil pala. Kaya dapat din nating linisan palagi yung ating dito sa may yung parang fan dyan sa may magneto, para hindi dun yung dumi. Yun din kasi yung sanhi, isang sanhi naman sira yung source coil sa sobrang dumi. So yun lang.